Ang pag-aaway sa loob ng isang relasyon ay isang normal na bagay, ngunit ang madalas na pagtatalo ay maaaring maging nakakapagod at nakakasira sa isang relasyon. Narito ang ilang mga mungkahi kung paano mo maaaring mapabuti ang inyong komunikasyon at mabawasan ang mga pagtatalo. Mga paraan para mapabuti ang komunikasyon. Pumili ng tamang oras at lugar. Huwag talakayin ang mga seryosong usapin kapag pareho kayong pagod o nasa gitna ng isang argumento. Pumili ng isang tahimik na lugar at oras kung saan pareho kayong nakaka-relax at handang makinig. Magsalita ng malinaw at direkta. Ipahayag ang iyong mga saloobin at damdamin nang hindi sinisisi o inaatake ang iyong asawa. Gamitin ang "ako" na mga pahayag upang maiwasan ang pagiging defensive ng iyong asawa. Halimbawa, sa halip na sabihin na palagi kang nakakalimot ng mga bagay, maaari mong sabihin na nakakaramdam ako ng pagkabigo kapag nakakalimutan mo ang mga bagay na napag-usapan natin. Makinig ng mabuti. Bigyan ang iyong asawa ng pagkakataong ipahayag ang kanyang pananaw nang hindi nag-i-interrupt. Subukang unawain ang kanyang panig ng kwento kahit na hindi ka sumasang-ayon. Humingi ng paumanhin. Kung ikaw ang nagkamali, huwag mag-atubiling humingi ng paumanhin. Ang pag-amin sa iyong mga pagkakamali ay nagpapakita ng kahinahunan at paggalang sa iyong asawa. Mag-focus sa paglutas ng problema. Sa halip na magtatalo tungkol sa kung sino ang may kasalanan, magtulungan sa paghahanap ng solusyon sa problema. Mag-usap ng regular. Maglaan ng oras bawat linggo upang mag-usap tungkol sa inyong relasyon, mga plano sa hinaharap, at mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Mga paraan para mapakalma ang sitwasyon. Humingi ng time out. Kung ang isang argumento ay nagiging masyadong heated, humingi ng ilang minuto upang mag-cool down. Mag-isip bago magsalita. Bago ka magsalita, magbilang hanggang 10 o huminga ng malalim upang maiwasan ang pagsabi ng mga bagay na maaari mong pagsisihan. Mag-focus sa mga positibong bagay. Isipin ang mga bagay na nagpapasaya sa inyo bilang magkaswat ang mga dahilan kung bakit ninyo minamahal ang isa't isa. Mahalagang tandaan, ang bawat relasyon ay natatangi, at kung ano ang gumagana para sa isang mag-asawa ay maaaring hindi gumana para sa iba. Kung ang mga problema sa inyong relasyon ay patuloy, maaaring kailangan ninyong humingi ng tulong sa isang counselor o therapist. Mensahe, ang pag-ibig at respeto ay ang pundasyon ng isang matatag na relasyon. Sa pamamagitan ng pagsisikap na mapabuti ang inyong komunikasyon at paglutas ng mga problema ng magkasama, maaari ninyong palakasin ang inyong pagsasama. Ang pag-ibig ay matiyaga. Ang pag-ibig ay mabait. Hindi naiinggit. Hindi nagmamalaki. Hindi mayabang. Ang layunin ng komunikasyon ay hindi lamang upang maunawaan ang isa't isa, kundi upang mapalapit pa ang loob sa isa't isa.